nakuha nating bumiyahe dito ng 5 hours kasi puro Skyway and triplex, tapos nagpa-Marcos Highway tayo, tapos lumiko tayo papuntang dito Cannon Road. Takot yung daan niya dito, tinatawag lang Cannon Road o sabing paras na Cannon Road o Benguet kasi nadaanan is yung Marcos Highway. Pero sa mga sanay nang dumaan dito, well, okay na sa kanila to, mani-mani na. Sobrang tirik kasi ng daan. Akala mo pitukang manok. Yung head na yan ay may taas lang naman po na 40 feet. Sabi nila, hindi magiging kompleto yung pagpunta mo sa Baguio kung hindi mo madaanan yung na line head na yan. Kasi yan yung pinaka-landmark, papasok eh. Diba? Kung dito kayo dadaan sa Cannon Road, pero kung mag-Marcos Highway kayo, di ikot kayo ulit dito. Number one na unang pinuntahan natin dito sa Baguio is yung Our Lady of the Autonomy Cathedral, popular cathedral. Maraming mga visitors dito na pumupunta po dito just to pray and talk picture. Tinayo ito noong 1920 at natapos ito noong 1930. Samahan niyo ako. Let's go. It's
Time check po tayo. It's 4:30 po ng umaga. Ito yung pangalawang pinunta natin sa Baguio, ang pamosong Burnham Park. Wala pang tao pero may pag na din siya, no? Daniel Burnham, considered as Baguio City most popular park. It offers verifying sites and activities, boating, biking, and other activities. Itong Burnham Park, ang pinaka-mother o ina ng buong park dito sa buong Baguio. Tatagpuan siya sa center ng Baguio po. I hope marami tayong puntang places, kaya inagahan talaga natin. Kasi all I know, in one day, hindi natin kayang ikutin ng buong Baguio. Samahan niyo po ako. Ito yung number 3 natin, Session Road. Ito yung sikat na daanan. Ngayon, I will be showing you around Session Road every Sunday po, where it is usually closed to give way for artists to show their talents and crafts po, para po ipakita yung talento ng bawat artist na nandito. Ito yung number 3 natin dito sa Baguio City of Pines. So ito po yung iba't ibang struktura dito sa sikat na Session Road po. Time check po tayo. 7:35 po ng umaga. Ito po yung pang-apat na place na pinuntahan natin dito sa Baguio, which is Mines View. 5 kilometers far away from the heart of Baguio. Ito yung isa sa pinaka main destination and also one of the most Instagram tourist spot city. Nakikita niyo po yung majestic view sa top. Saktong-sakto po dito sa tuktok po. Perfect po siya. Tingnan niyo naman po yan. Ayan po, yan po yung dito sa tuktok. Ito yung pang-apat na pinuntahan natin. Medyo maliwanag na, kaya medyo okay na. Pero against the light po kasi sikat pa lang po yung araw. Naman tayo. Ito yung dulo ng Wright Park. Pagkaakyat natin sa taas, may mga souvenir din siya. Ayan po. Yung doon po is, yung way na yun po is yung inakyat din kanina. Yung sobrang tas nagdanan, hindi natin alam kung ilang steps. Hindi natin bilang eh. Ngayon sa taas ng Wright Peak o Wright Park, ito yung panglima nating destinasyon sa Baguio. Wright Park is the most popular riding venue for horseback riding experience. It's an open green space and natural beauty. Dumana tayo kanina. Then ang likod nito is the mansion po. Ayun po siya. So inikot ko lang siya ng konti. Ayun na po yung the mansion.
So punta tayo dun maya maya. Ayan po, the mansion. Magsasalita ako dun mamaya while steady. Kakahingal ha. Tatawid na po tayo sa the mansion. Let's go. Dito tayo ngayon sa the mansion. Ito yung pang-anim natin na napuntahan dito sa Baguio. Ito po ay isang historical site. Ito ay na most tourist spot in Baguio. Okay na po. Ginawa po ito noong 1908 na dito na din na nagbabakasyon ang lahat ng Pangulo ng Pilipinas. Sobrang ganda po ng view. And bawal po pumasok sa loob. Botanical Garden, ito yung pangpito nating nagala ngayon sa Baguio. Hindi siya ganun kalayo from the heart of Baguio. It's visual, satisfying and relaxing. Ang Botanical Garden na provide po ito ng nice contrast to the surrounding city center. Absolutely worth it yung pagbisita dito or visiting. So ngayon nasa Botanical Garden tayo. Tara, pasok po tayo. Well, nagbayad tayo ng entrance fee, 100 po. Nalagay ko naman lahat ng gastos sa description after ng video, buong video po, para makita niyo po lahat ng gastos. Ito po. Picturean daw natin to para may guide tayo. Nandito tayo ngayon sa Mirador Heritage and Eco Spiritual Park. Yan po yung pang number 8 natin dito. Ang Mirador Hill po, open po ito daily. May entrance lang po, 100 pesos for adult. May enjoy nyo na po yung ito yung may enjoy nyo, panoramic view. Nagpa-fog siya, tingnan nyo po. Nagpa-fog. Yan yung panoramic view na sinasabi ko. May enjoy nyo na po. Kaya pag magsingil itong 100, kakabahan ka na kasi hindi mo na malibot lahat. Tapos ang pinaka-highlights naman po dito ay yung Piece of Bell o Torre Bell. Sinasabi ko pong Torre Belles. Yan po yung Torre Bell. Para alalahanin ng pagtatapos ng World War II, dahil ang 500 pounds na bell na yan ay yari sa bomba na hindi sumabog. Natagpuan dito sa Mirador Hill. Kaya ginawa na lang siyang tourist spot attraction. At yun po yung pang number 8 natin dito ngayon sa Baguio. Sa mga nanonood po dyan ngayon, kitang-kita ko po dito nagpapag po akong buong ibaba. Hindi ko alam kung anong lugar yan sa Baguio. Yung ibaba na yan. Ayan po siya. Tapos ang lakas ng hangin. Alam mo yung aircon sa bus, nararamdaman ko ngayon strictly yung ginaw. Kasi wala akong jacket, hindi pa ako nakapagpalit ng damit. So after dito, alis ulit tayo, pupunta tayo ng pang number 9 natin. Let's go.
So, andito tayo ngayon sa La Trinidad Strawberry Farm. Ito yung pang 9 place na napuntahan natin, no? Strawberry field. So now, let's take a look po like the strawberry farm in La Trinidad. Come just. Alam mo yung amoy ng amoy ng strawberry. Ang bango ng amoy. Sobrang lawak ng strawberry farm po dito. Yung mamimitas kayo ng strawberry is 1 kilo po, abutin siya ng 760 or 700 isang tao. Kaya lugi ka kung mag-isa ka lang. So I would suggest na marami kayo. Nandito tayo ngayon sa Lionhead. Ayan po siya. Ito yung pang number 10 natin. Grabe. So, tara, puntahan natin dun. Napuntahan nating lugar, may mga souvenir, no? Try nating bumili mamaya. So pang 11 po natin, no? Goddess Restaurant primarily offers Filipino-Chinese cuisine or pansiteria food which combine elements of Filipino and Chinese culinary traditions. Hindi po natin siya naubos yung in-order natin kaya tinik out po natin. It's 5 PM na po. Sobrang sulit po ang pagpunta po dito. SM City Baguio is a green mall design and is the 23 largest shopping mall in the Philippines. Nakatayo po siya top on hill. Wala po siyang aircon. Time check po tayo is 6:45 na po ng PM. And ito po yung 12 places na napuntahan natin in just one day. Pauwi na po tayo. God bless po. Always remember, be limitless. God bless. Salamat sa panonood.